Sige, magpakatotoo o na tayo. Napansin mo na ba kung paano may ilang tao na tila ang hilig subukan ang may hangganan mo? Yung tipong inistorbo, kapigla, nagbobito, o kaya naman kumikilos na parang wala lang sa kanila ang oras o te damdamen mo. O teteang inaasahan pa ngumiti ka na lang o tetehayaan mong palampasin ang lahat pero hindi engeon kung sawa ka na sa pagtitis sa imha ta walang respeto siyo. Ang video na ito ay para siyo. Ang gayong ara, pag-usapan natin ang MGA, baka medyo kontrobersyal na paraan para harapin ang kawalang-galang. Nang hindi nawawala ang composure mo at hindi isinusako ang iyong dignidad o sa kaya humandakak. Dahil pagkatapos na ito, tagli mo na ang latenehe kailangang kaalaman para ipakita sa emerea tao kung sa esakto ang ganan. Tara na simulan natin sa unang jakapin ang timing na titik. Isa sa meha, paborito kong bagang sabash na teknikang ang timing na titik. Baka iniisip mo, titik lang talaga. Umaniwala ka sa akin. Kapag may isang taong hayagang bastos o walang galang, walang mas epektibong pampayanig saya kanila kundi ang gisang mahabang, kalmado at hindi nahaapektuang titik. Ito kung bakit ito epektibong kadalasan enga taong bastos ay nahanapengi ingiriksyon. Gusto nilang makita kang nauutal, nairita o sumasagot pabalik. Gusto kanilang ilain sa drama nila, papaniwalain kang ikaw ang may problema o kayaye. Iparamdam sa'yo na wala kang halaga. Pero kapag tumingin ka lang saya kanila walang salita, walang emosyon biglang babaliktad ang power dynamic. Gets ko? Maaaring muhang passive-aggressive ito sa una. Pero pakinggan mo muna ako. May epekto ang hindi pagbibigay energy reaction na inaasang nila. Kapag nanatili ka sa isang matatag at tahimik na titig, sinasabi mo kahit walang salita na, hindi ako makikilaro sa ganyang klaseng laro. Isa itong paraan NG pagbawi, NG control ng hindi man lang gumigot at minsan ang klaseng tahimik na titik ang pinakamalinaw o tate pinakamakapangyarihang hindi na masasabi mo o hayaan mang ikwento kung kailan gumana ito ng parang mahika. Nasa isang group meeting, ako nun o tete may isang lalaki na paulit-ulit akong pinapatihil sa pagsasalita. Parang mission niya naputulin ako. Saya bawat pagkakat. Alam mo na yung tipo mind gay overconfident. Akala mo siya lang ang maala. Sinubukan kong maksingit, maging magalong. Pero wala pa rin nangyari. Kaya saya huli, tiningnan ko lang siya. Umupo akong pabalik saya. Upuan ko tumiklop enerhe braso at tumitik esay kanya. Walang kurap, walang ekspresyon, 5 segundo engi, purong katahimikan. Wala akong sinabi, ramdam mong tumindi ang tensyon. Ang pinakase best na part. Lahat enerhe nasa mesa. Nagsimulang tumingin sa kanya ring. Nag-aabang kong anong gagawin. Niya ote ano nenegrem nangyari? Bigla siyang nataranta, nautal, o tete hindi na makatingin sa akin ang hindi. Nanija ako, inistorbo sa buong meeting. Yung simpleng titig na John, mas epektibo pa kaysa kahit anong salita. O te hindi lang dun nagtapos. Simula noon, mas naging magalang na siya sa akin na parabang
Bigla na siyang napatanto na hindi ako isang tahong. Pwede lang, topakong, minsan, kailangan mong ipakita sa meha tao kung sino ka kahit walang sinasabi. Mas malalim pa ito kaysa sa pahihin power move lang kapag nijakab mo ang tahimik na titig. Parang paalala ito sa kanila at sa sarili mo na hindi mo kailangang samaya sa tugtog. NG, ibang tao, wala kang utang na emosyonal na reaksyon saya kahit kanino. O hindi mo kailangan patunayan ang sarili mo sa mga taong hindi naman pinapahalagan ang tunay mong alaga. Ito ay tungkol sa pagbawi NG, espasyo, kapayapaan at dignidad. Masyado nang madalas na kapag may bastos, nararamdaman natang ang panggangailangang ipagtanggol ang sarili, magpalik o mas malalapi makunwaring gayos lang para lang guwag lumika NG eksena. Pero engi tahimik na titik ay hindi pagiging agresibong. Ito ay pagpapakita na kalmado ka, hindi na apaktuhan at buhang kontrol mo sa sarili mong emosyon. Isa rin itong URNG accountability. Ang mga tahong sanay mambastos kadalasan hindi man lang nila napapansin ang ginagawa nila. Hindi pa sila naharap sa totoong konsekwensya NG pagtrato nila sa kapwa. Pero kapag binigyan mo sila NG isang tahimik, seryosong titik, parang pinapaharap mo sila saya salamin, nakikita nila ang sarili nilang ugali. Hindi mo sila pinapagalitan, pinapoketa mo lang. At karamihan sa tao hindi komportabling makita ang sarili nila sa ganung liwanag. Napansin ko rin na ang teknik na ito, bukod sa napapatahimik ang kausap, pinalalakas din ang tiwala mo sa sarili. Kapag nakatayo ka lang tahimik, kalmado, para mong pinapaalala sa sarili mo na hindi kayang galawan NG, salita o asal NG, iba NG pagkatao mo. Dati, ako yung tipong tatawa-tawa lang kapag may bastos na comment o pilit nakpapaliwanag kapag kinukwestiyon ang mga desisyon ko. Pero ang koto, nauubos lang ang enerhiya ko at lalo lang akong nagwawalang NG kumpiyansa. Nang matutunan kong tumitik lang, hayaang manahimik ang paligid at huwag umatras sobrang luki NG, nahing pagbabago. Parang maliit pero makapangyarihang rebelde. Tahimik pero malakas, napahalag NG pagalang sa sarili. Ang kaya kung may isang tong bastos lumalampas sa hangganan o pinaparamdam sa iyo na wala kang halaga, subukan mo ang tahimik na titik. Tingnan MOU lang sila. Adyaan mong maramdamang nila ang bigat NG katahimikan mo. Magugulat ka kung gaano ito ka-epektibo sa kanila at kung gaano ito kapalakas para sayo. Ang tahimik na titik ay nagsasaving masyado kong nirerespeto ang sarili ko para mahatak NG negatibidad mo o teteyan ang mensaheng sulit ay padala. Isa sa mga paborito kong bahayang sabah na teknikan ang tahimikan ng tahimik. Baka ini isip mo titik lang talaga. Umaniwala ka sa akin, kapag may isang taong hayakang bastos o walang galang, walang mas epektibong pampayanik saya kanila kundi ang gisang mahabang, kalmado
at hindi nahaapektuang titik. Ito kung bakit ito epektibon kadalasan. Engem gatahong bastosay, nahanap, enggi reaksyon. Gusto nilang makita kang nautal, nairita, o sumasagot pabalik. Gusto kanilang ilain. Sa drama nila papaniwalain kang ikaw ang may problema o kaya iparamdam sa'yo na wala kang halaga. Pero kapag tumingin ka lang saya, kanila walang salita, walang emosyon, biglang babaliktad ang power dynamic. Gets ko? Maharing muhang passive-aggressive ito sa una. Pero pakinggan mo muna ako. May epekto ang hindi pagbibigay energy reaction na inaasahan nila. Kapag nanatili ka sa kaisyang matatag at tahimik na titig, sinasabi mo kahit walang salita na hindi ako makikilaro sa ganyang klaseng laro. Isa itong paraan, enggi pagbawi energy, kontrol ng hindi man lang gumagalaw. At minsan, klaseng tahimik na titik ang pinakamalinaw. OTT pinakamakapangyarihang hindi na masasabi mo o hayaan mong ikwento kung kailan gumana ito ng parang mahika. Nasa isang group meeting ako noon, OTT may isang lalaki na paulit-ulit akong pinapatihil sa pagsasalita. Parang misyon niya na putulin ako sa bawat pagkakataon. Alam mo na yung tipo mind gay overconfident. Akala mo siya lang ang may alam. Sinubukan kong magsingit maging magalong, pero wala pa rin nangyari. Kaya saya huli, tiningnan ko lang siya. Umupo akong pabalik sa upuan ko, tumiklop aneke braso at tumitik sa kanya. Walang kurap, walang expression. 5 segundo ng purong katahimikan. Wala akong sinobi, ramdam mong tumindi ang tension. Ang pinakasebes na part, lahat enerhe nasa mesa nagsimulang tumingin siya kanjaring, negabang kung anong gagawing niya o te anon enegrem nangyari. Bigla siyang nataranta, nauutal, iti hindi na makatingin sa akin na hindi na niya ako inistorbo sa buong meeting. Yung simpleng titig na yun, mas epektibo pa kaysa kahit anong salita. O te hindi lang dun nagtapos. Simula nun, mas naging magalang na siya sa akin na parabang bigla na yung napaktanto na hindi ako isang tahong puwid lang topakon. Minsan, kailangan mong ipakita sa ameha tao kung sino ka kahit walang sinasabi. Mas malalim pa ito kaysa sa pakihim power move lang. Kapag niyakap mong tahimik na titik, parang paalala ito sa kanila at sa sarili mo na hindi mo kailanggong samaya sa tagtog ng ibang tao. Wala kang utang na emosyonal na reaksyon saya kahit kanino. O te hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa tahong hindi naman pinapaalagahang tunay mong alaga. Ito ay tungkol sa pagbawi enerhe, espasyo, kapayapan at dignidad. Masyado ng madalas na kapag may bastos, nararamdaman natang ang panggangailangang ipagtanggol ang sarili. O mas malala pa, makunwaring ayos lang para lang uhuwag lumika enerhe eksenan. Pero ang tahimik na titik ay hindi paging agresibo. Ang ito ay pagpapakita na kalmado ka, hindi na apaktuhan at buho ang kontrol mo sa sarili mong emosyon. Isa rin itong ori ng accountability. Ang gemeha tahong sanay mambastos, kadalasan
Hindi man lang nila napapansin ang gemeharawa nila. Hindi pa sila naharap sa totoong konsekwensya NG pagtrato nila sa kapwa. Pero kapag binigyan mo la NG isang tahimik, seryosong titik, parang pinapaharap mo sila saya. Salamin nakikita nila ang surili nilang ugali. Hindi mo sila pinapagalitan, pinapakita mo lang. At karamihan tao, hindi komportabling makita ang sarili nila sa ganung liwanag. Napansin ko rin ng teknik na bukit sa napapatahimik ang kausap, pinalalakas din ang tiwala mo sa sarili. Kapag nakatayo ka lang tahimik, kalmado para mong pinapaalala sa sarili mo na hindi ka lang galawan NG, salita o asal NG. Iba ang pagkatao mo. Dati ako yung tipong tatawa-tawa lang kapag may pastos na komento o pilit nagpapaliwanag kapag kinukwestiyon ang mga desisyon ko. Pero ang totoo, naubos lang ang enerhiya ko at lalo lang akong nawawalan NG kumpiyansa. Nang matutunan kong tumitik lang, hayang manahimik ang paligid at huwag umatras sobrang luki. NG naging pagbabago parang maliit pero makapangyarihang rebelde. Tahimik pero malakas na pahayag NG pagalang sa sarili ang kaya kung may haisang tong bastos lumalampas sa hangganan o pinaparamdam sa iyo na wala kang halaga. Subukan mo ang tahimik na titik. Tingnan mo lang sila. Ajahan mong maramdaman nila ang bigat NG. Katahimikan mo, magugulat ka kung gaano ito ka-epektibo sa kanila at kung gaano ito kapalakas para sa'yo. Ang tahimik na titik ay nagsasaving. Amasyado kong nirerespeto ang sarili ko para mahatak NG negatibidad mo o teteyan ang mensaheng sulit ay padala. Isa sa MG paborito kong bagyang savage na teknikang ang tahimik na titik. Baka iniisip mo, titig lang talaga. Umaniwala ka sa akin kapag may isang taong hayagang bastos o walang galang, walang mas epektibong pampayanig saya kanila kundi ang isang mahabang, kalmado at hindi naapektuang titig. Ito kung bakit ito epektibong kadalasan mga tahong bastos ay nahanap ang reaksyon. Gusto nilang makita kang nautal, nairita o sumasagot pabalik. Gusto ka nilang ilain sa drama nila, papaniwalain kang ikaw ang may problema o kayaye. Iparamdam sa'yo na wala kang halaga. Puro kapag tumingin ka lang, saya kanila walang salita. Walang emosyon, biglang babaliktad ang power dynamic. Gets ko, maaaring mukhang passive-aggressive ito sa una, pero pakinggan mo muna ako. May kaka-epekto ang hindi pagbibigay NG reaksyon na inaasahan nila. Kapag nanatili ka sa isang matatag at tahimik na titik, sinasabi mo kahit walang salita na, hindi ako makikilaro sa ganyang klaseng laro. Isa itong parahan, NG pagbagwe, NG kontrol ng hindi man lang gumagol. At minsan ang klaseng tahimik na titik ang pinakamalina. O pinakamakapangyarihang hindi na masasabi mo o hayaan mang ikuwento ko kung kailan gumana ito ng parang mahika. Nasa isang group meeting ako nun, o may isang lalaki na paulit-ulit akong pinapatihil sa pagsasalita. Parang misyon niya na putulin ako sa bawat pagkakataon.
Alam mo na yung tipo menge overconfident. Akala mo siya lang ang may alam, sinubukan kong magsingit, medjing magalong, pero wala pa rin ng gari. Kaya saya huli, tiningnan ko lang siya, umupo akong pabalik saya, upuan ko, tumiklop aneke braso, at tumitik sa kanya. Walang kurap, walang ekspresyon, limangge, segundo enge pirong katahimikan. Wala akong sinobi ramdam mong tumindi ang tensyon. Ang pinakasebes na part, lahat enege nasa mesa nagsimulang tumingin sa kanya, ring negaabang kung anong gagawin niya. O te ano nenegrem nangyari, bigla siyang nataranta, nauutal, o tete hindi na makatingin sa akin ang hindi. Na niya, ako inistorbo sa buong meeting. Yung simpleng titig na yon, mas epektibo pa kaysa kahit anong salita. O te hindi lang dun. Nagtapos, simula nun, mas najin magalang na siya sa akin na para bang bigla nidyong napahutan to na hindi. Ako hisang tahong, pwede lang topa ko. Minsan, kailangan mong ipakita sa enga tao kong sino ka kahit walang sinasabi. Mas malalim pa ito kaysa sa pahihin power move lang. Kapag nijakap mo ang timing, natitik parang paalala ito sa kanila at sa sarili mo na hindi mo kailangang samahe sa tagtot. NG ibang tao, wala kang utang na emosyonal na reaksyon saya kahit kanino. O te hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa enga tahong hindi naman pinapaalagahan ang tunay mong alaga. Ito ay tungkol sa pagbawi NG, espasyo, kapayapan at dignidad. Masyado nang madalas na kapag may bastos, nararamdaman natin ang pangangailangang ipagtanggol ang sarili. O mas malala pa magkunwaring ayos lang para lang huwag lumika. NG eksenan pero ang getahimik na titi. Ay hindi peji sing agresibo ang ito. Ay pagpapakita na kalmado ka, hindi na apaktuhan at buhang kontrol mo sa sarili mong emosyon. Isa rin itong ORNG, accountability. Ang mahatahong sanay mambastos, kadalasan hindi man lang nila napapansin ang ginagawa nila. Hindi pa sila naharap sa totoong konsekwensya NG pagtrato nila sa kapwa. Pero kapag binigyan mo sila NG isang tahimik, seryosong titik, parang pinapaharap mo sila saya salamin, nakikita nila ang sarili nilang ugali, hindi mo sila pinapagalitan, pinapoketa mo lang. At karamihan sa tao, hindi komportableng makita ang sarili nila sa ganung liwanag. Napansin ko rin na ang teknik na ito, bukod sa napapatahimik ang kausap, pinalalakas din ang tiwala mo sa sarili. Kapag nakatayo ka lang tahimik, kalmado para mong pinapaalala sa sarili mo na hindi ka lang galawan NG, salita o asal NG, iba ang pagkatao mo. Dati ako yung tipong tatawa-tawa lang kapag may bastos na komento o pilit nagpapaliwanag kapag kinukwestiyon ang mga desisyon ko. Pero ang totoo, naubos lang hang enerhiya ko at lalo lang akong nawawalang NG kumpiyansa. Nang matutunan kong tumitik lang, hayaang manahimik ang paligid at huwag umatres sobrang loki NG naging pagbabago. Parang malit pero makapangyarihang rebelde. Tahimik pero malakas na pahayag NG, pagalang sa sarili ang kaya. Kung may isang tong bastos, lumalampas sa angganan o pinaparandam sa ayaw
na wala kang halaga, subukan mo ang tahimik na titig. Tingnan mo lang sila. Hayaan mong maramdaman nila ang bigat. Katahimikan mo, magugulat ka kung gaano ito kaepektibo sa kanila at kung gaano ito kapalakas para sa'yo. Ang tahimik na titig ay nagsasabing, masyado kong nirerespeto ang sarili ko para mahatak negatibidad mo o titiyan ang mensaheng sulit ay padala. 4. Panatilihin mo ang distansya mo. Harapin natin ang katotohanan minsan. Ang pinakamainam na paraham para harapin ang mahya tong hindi marunong rumespeto siyo ay ang lumayo. Parang masakit pakinggan. Baka isipin ang giba na malamig ka o suplado. Pero ito ang totoong hindi lahat ng tao ay karapat-dapat na may pwesto sa harapan ng buhay mo. Kung may tayong paulit-ulit kang binabastos o binabalewala, isa esay pinokamalasag na akabang na mahari mong gagawin ay biyang mo espasyo ang sarili mo mula sa kanila. Hindi ay ibig sabihin na ito nagalat ka o nagdadrama ka lang. Ibig sabihin lang nito, sapat ang respeto mo sa sarili mo para protektahan ang enerhiya mo. Ang paglalayo ay hindi pagiging masungit o pagdedma. Ito ay pagpili kung saan mo ilalahan ang oras o telakas mo. Ay sopen mo na lang hang mo na parang ay isang eksklusibo. Club hindi lahat ay may pipipas kung palaging nilalabog siyang tao hang ang ganan mo pinaparamdam sa'yo na malit ka o puro negatibong vibes ang dala. Bakit mo pa sila palalapitin? Ayos lang. Naumatraos sa totoo lang. Mahalaga ito. Ang distansya ay nagbibigay ang linaw. Makikita mo ang lahat ng mas malinaw malaya sa giuchi at emosyonal na manipulasyon. Kapag hinahiyan mong manatili sa paligid mo ang mahya tahong hindi ka nirerespeto, para mong binuksan ang isipan o damdamin mo na parang bakit kukunin nila ang gusto nila mangungutya, huhusgahan ka kat sa huli, ikaw ang pagod, balisa at irito ba ang pagbibigay espasyo sa sarili mo mula sa ganitong tao ay anyo panggangalaga sa sarili para maprotektahan ang mental health mo, mapanatili ang kapayapaan mo, o ti bigyang dong ang makatahong marnong magpalaga o ti magbuge suporta. At kapag tinanggal mo na ang guilt sa paglalaga, distansya, mararamdaman mong napakagaan. Hindi mo obligasyong panatilihin sa buhay mo ang taong hindi mo may siyang kaibigan ako nun na laging may pursuing sa bawat desisyon. Kayo trabaho, relasyon, kahit taste ko saya music. Sa una inisip ko, ganyan lang talaga. Si Jabaka, ako lang ang sensitive. Kaya pinanatili ko siya sa paligid ko, pilit kong pinapalampas. Pero habang tumatagal, napapansin kong palagi na lang akong kinakabang sa susunod ni Jank Puna Ubiro na parang suntok hanggang saya napagod na ako. Hindi ko siya kinompronta, hindi ako gumawa eksena. Unti-unti ko lang binawasan ang oras ko sa kanyang dati lingwan kaming nagkikita
naging buwanan na lang, di alam mo, hanggang parang nakahinga ako, dun ko napagtanto kung gaano napalakalason ang samahan namin. Dahil sa distansya, nakita ko na karapat-dapat akong makaroon, makahimaka, kaibigang nagpapalakas sa akin hindi bumabagsak. May tao na magsasabing makasarili ka kung lalayo ka. Sasabihin pa, pero pamilya mo dyan, umatigol na kayong magabig. Totoo, maharap amanan minsan na may tungkilang kilala mo, pero hindi mabuti para siyo. Tainuruan tayo lipunan na maging tapat, mapagpatawat, o tipalaging mabait. Pero sa anong kapalit, heto ang sekreto, ang sa kapayapaan mo ay hindi pa rin makasarili. Ito ay panggangailangan. Hindi ka ipinanganak para maging emotional punching bag o constant source of validation. Ibang tao minsan ang pinakamalino na parahan para ipakitong sapat na ang lahat ay ang tahimik na pag-atras. Dito nagiging malalim ang glat ang paglalagay. Distansya ay paalala na ikaw ang dapat maging panggunaing prioridad mo. Hindi mo kailangang gampanan ang papel na itinagda. Iba para siyo, wala kang utang na loob na ibigay ang oras, isip, o damdamang mo sa sinyamang hindi mornong magpalaga. Kapag naglagay ka puwang sa pahitan mo at mehe tahong hindi mornong rumspeto, ipinapakita mong inuuna mo ang sarili mong kapakanan at hindi lang ito self-care. Ito a self-respect. Ang distansya ring ay nagbibigay pagkaketan para tumutok sa relasyon tunay na mahalagang inge sumisira. Isipin mo habang mas mariming oras ang gajaynago mo sa meha tahong may respeto siyo. Mas lumalakas ang loob mo, mas buo ang pakiramdam mo. O habang kaunti ang oras sa mahatahong mapanira, kaunti ring ang kapangyariang hahak nila siyo. Sobra akong guilty kapag lumilayo ako sa megatahong hindi maganda. Trato sa akin. Lagi kong iniisip, baka isipin nilang wala akong pakialam o baka ako langgang oe. Pero kolonin, natutunan kong ang pagdistansya ay hindi lang paglayo. Sa negatibo ito rin ay paglika espasyo para sa paganlad. Noong binigyan ko ang sarili ko pahinchilot na lumayo sa taong hindi rumerespato sa akin nakaramdam. Ako panibagong kalen, mas may enerhiya ako, mas payapa at mas malino kung sino talaga ang gusto kong makasama sa buhay. Kaya ang haman kayo ang pag-isapan mo kung sino saboy mo ang palagin. Bumabastos, nagpaparamdam sa'yo na malit o ubos at tanangan mo ang sarili mo. Deserve pa talaga nila ang ganito kalaking access akin. 5. Tasnok, pakusapan natin ang isang klasikong prinsipyo na kailan hindi naluluma ang pananatiling taasnu. Mahaaring pamilyar o parang simpleng payo ito, pero maniwala ka, napakaalaga nito, lalo na sa harap. Gatong hindi marunong gumalang sayo. Kay pag may tayong bastos, ang layunin nila ay ang palitin ka, ang pahanain
ang tiwala mo sa sarili, ang piliting kang yumuko. Pero kapag nanindigan, katuwid ang laikidi, tete, taas ang no, para mo neng sinasabi kahit walang salita. Alam ko kung sino ako, o te walang kahit anong gawin mo ang makakapa. Pababa NG alaga ko, ang kumpiyansa ay nakakagulo sa mehe at ahong. Sanay mang malait, NG iba kasi, umasa sila na mahapapektuhan. Kahna mahakontrol ka, pero kapag hindi ka natina. Saya kanilang kabastusan, kapag literal na nananatili kang matuwid o tete taas no, ipinapakita mo, wala silang kapangyarihang sirain ka hindi ka mabibali. Ote ange marea, tahong nabubo, ay sa paninira. NG, iba, hindi nila alam kung paano haharapin ang ganong lakas. Nawawalan sila NG kontrol, nolalakaw nun. May kakilala akong laging may patagong insulto saya tuwing makikita kami lagi na lang may biro na parang may tinatamaan laki ang smirk sa muka. Sa una, pinapalampas ko lang, pero sa totoo lang, nasasakton unti-unti akong nainis o ti naging aligaga tuwing makakasama siya. Pero isang araw, napagpasyahan kong tama na. Humarap ako ng buong tapang likot tuwid, ulo taas, at essay tuwing may patama si Jang Bito. Tinitingnan ko lang siya sa mata. Engumiti, o ti nagpatuloy, na parang walang nangyari. O tete alam mo, unti-unti, siyang parang naramdaman ni Jang wala nang daten ang mga salita niya sa akin. Parang bigla siyang nawalan NG kapangyarihan. May kikaibang lakas sa pakikintas no. Parang isang tahimik na pader na nagsasabing, hindi mo yo ako kaya. En gayon, ito ang mas madyo masalan ang mga hindi mo nung gumaling ay madalas nabubwisit kapag confident ka kasi nasisip paniniwala nilang mas mataas sila kaysa sayo. Sa kanila, parang insulto na makita kang buo o tipanetag sa sarili mo sa lipunan. Hindi palaging tanggap ang meheatahong. Walang takot sa pagiging totoo sa sarili lalo na kapag hindi nila hinahiyin ang negatibong opinyon ang giba na diktahan ang sarili nila. O TTU, dahil dito, minsan positibo kang magiging target ang pangungutya. Pero tandaan ang pagiging tas, no ay hindi tungkol sa kanila tungkol ito sa'yo. Isa, itong timing, pero makapangyariang, anjo, NG, pagalang, sa sarili, tuwing taas no kang naglalakat, para mang sinasabi, alam ko ang halaga ko, karapat dapat akong igalang, at walang sinumang ang makakaalis ni Jan sa akin ang self-worth ay hindi ibinibigay NG ibang tao. Inangkin mo ito para sa sarili mo, kahit ano pa ang sabihin nila ang lakad mo ay nagsasaving, kompleto ako. Tas ka kasi ikohang bida sa sariling kwento mo. Walang opinyon NG. Iba ang may karapatang pababain ka kang pinakamagandang bahagi habang pinapractice mo ito mas lalo kang hindi natitinag sa paninira NG iba. Magazing, abalakain, lang sa sariling lane mo matatag, buo at hindi na mababala sa mekeatahong sinusubukang ibabake noon ako jung tipo NG tahong umiwas NG tinghin lumilit kapag may bumebotikos
para bang mas laitas na maktago. Pero habang tumatagal, napansin ko kapag taas no ako, kapag hindi ko inahahanang negativity nila na lumusot sa loob ko, mas lumalakas ako. Parang paalala saya, sarili hindi ko kailangan energy approval energy kahit sino para maging mahalaga. Mahari akong tumindig, maging buo, at manatili ron. Ang taas nung postura ay hindi lang pisikal, kundi mental din. Tuwing papasok ka sa isang silid gawin mo, ito na para bang may karapatan karun. Huwag mong irong ang sarili. Essay, inosahan, NG, iba. Kapag may pumitaw, nenekre mapanirang, salita adyaan mo na lang. Hindi ikaw ang pinaparinggan nila kundi ang sariling insecurities nila. Kaya bakit mo papansinin? Ito ang haman ko sa'yo sa susunod na meramdaman mong parang dinidisrespect ka amazing banayat man o lantaran wag kang magret agad. Huminga ka ng malalim, yanggat ang yulo, ituwid ang balikat at tingnan si lasa mata na parang sinasabi na kita-kita. Pero mas mataas ako rito, mararamdaman mo ang confidence o kapayapaan na mula sa kaalaman na walang kapangyarihan ng salita nila sa'yo. Ang packaging, tasno, ay hindi lang tungkol sa maayos na tindig. Isa itong tahimik, ngunit matinding deklarasyon ang gym self-respect. Ipinapakita nitong alam mo ang halaga mo, pinahalagahan mo ang sarili mo, at walang kaitanong salita ingay. Iba ang makakabago nilong dahil essay. Huli, ang respeto ay nagsisimula sa sarili. Kapag mataas ang respeto mo sa sarili, helos, wala nang puwang para sa disrespect iba. Tumindig ka, angkinin ang halaga mo, o tandaan, karapat dapat kang maging kumpiyansa. O ayan paraan kung paano harapin ang taong hindi kakayang unawain at baka hindi na talaga kailanman. May kliyang boy, para sayangin ito sa papekto sa mehatahong hindi nakikita ang alaga mo. Hindi mo kailangan enerhe, pahinsulat enerhe, iba para itos ang ulo mo. Protektahan ang kapayapaan mo at mamuayayon sa sariling pamantayan. Laging may mega susubok pabagsakin ka, sirain ang hangganan mo, questionin ang emga, desisyon mo ganito, talaga ang mundo. Pero narito ang totoo, ikaw ang may kapangyarihang pumili kung anong enerhiya ang papayagan mong pumasok. Ikaw ang nagtatakda kung paano ka dapat tratuhin o habang mas pinapalakas mo yung self-respect mo, mas dumarating ang emga. Tong tunay na nakakakita, enerhe alaga mong ga, tahong naganggot siyo sa alip na ilain ka pababa. Lahat enerhe ito ay nagsisimula sa'yo sa pagangkin mo sarili mong kapangyarihan o sa pagbati sa lahat enerhe hindi. Nabaga, isa, jong kaya taas, noka. Yakapin ang katahimikan kapag ito ipara sa kapayapaan mo. O huwag kailanman uminji enerhe paumanin sa paglalakad palayo mula sa anumang hindi na karapat dapat. Sayaw